Ngayong 2024 ay tinaguri ang Year of Prayer. Halina at alamin natin ang ilang paraan ng pagdarasal na hango sa tradisyon natin bilang mga Kristiyanong Katoliko. Unawain natin ngayon ang paraan ng panalangin na tinatawag na fasting o pag-aayuno. Ang fasting o pag-aayuno ay bukas loob na pag-iwas sa mabubuting bagay. Karaniwan na dito ang pagkain. At karaniwan na ito ay ginagawa natin bilang isang espiritual na gawain, lalo na kung Kwaresma o kapag sinabi sa atin ng simbahan. Kaya lang sayang kung ganun lang. Kasi sabi ni San Basilio, ang pag-aayuno ay isang makapangyarihang sandata na sanggalang laban sa mga demonyo. Sinabi na din yan ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad na may mga demonyo na napapalayas lamang sa tulong ng fasting, doon sa Mark 9:29. Dahil dito, dapat din tayong masanay sa fasting paminsan-minsan kahit hindi Kwaresma at gawin ito bilang isang uri ng panalangin, isang espiritual na pagpapanibago at sakripisyo para sa ating kapwa. Bakit pwede na gamiting panalangin ang fasting? Maraming dahilan para mag-fasting o mag-ayuno. Ang iba ay mabuti, ang iba naman masama. Yung mga hindi tamang dahilan ng fasting ay halimbawa, gusto mong magpapayat o gusto mong magpaawa sa harap ng Diyos o kaya ay naiinggit ka sa ibang tao na laging nagfa-fasting. Ang fasting ay ginagawa bunsod ng pag-ibig, tulad din ng lahat ng kilos Kristiyano. Pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Ang pag-aayuno o pag-iwas sa kasalanan naman, hindi iyan dapat kasama sa fasting, technically speaking. Oo, mas mabuti talaga na tayo ay mag-fasting from sin o umiwas sa kasalanan. Pero hindi talaga ito technically pag-aayuno. Bakit? Kasi pananagutan naman ng lahat ng mga anak ng Diyos na talagang iiwas tayo sa kasalanan. Kumbaga, expected na yan sa ating lahat. Ano naman ang mabubuting dahilan para tayo ay mag-ayuno o mag-fasting? Narito ang ilan, no? Paghahanda sa mga dakilang pagdiriwang ng pananampalataya, yung mga dakilang kapistahan. Pagsupil sa ating mga evil desires o pagnanasa. Pagkakaroon ng mabuting kaugalian o good habits, paglago sa kababaang loob at pagpapaubaya ng sarili sa Diyos, surrender, abandonment to God, pag-aalay ng sakripisyo para sa isang kahilingan, hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa ating kapwa, at higit sa lahat, para maging mas malapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ang ilan sa mga ito ay medyo okay sa pandinig mo, medyo umaalingaw-ngaw sa puso mo, maari kang mag-fasting bilang isang panalangin. Paano gagawin ang fasting? Una, magsimula sa maliit na bagay lamang. Halimbawa, umiwas lang sa merienda tuwing Biyernes o magbawas ng kape kapag coffee lover ka kahit minsan sa isang linggo. Magandang paraan yung maliliit na bagay, doon tayo magsimula kasi kahit maliit na bagay yan, dyan nagsisimula ang magandang kaugalian. Kung bibiglain kasi baka magsawa tayo agad at hindi natin maitaguyod ang ating fasting hanggang sa kaduluduluhan. Ikalawa, magsimula na simple. Hindi dapat mabigat agad ang fasting. Kaya nga pagkain agad yung recommendation Dahil lagi nating hinahanap ang pagkain, madaling magsakripisyo kapag minsan ay hindi natin pinatulan yung ating gutom o yung craving na tinatawag. Pero alam nyo, maaari din tayo mag-fasting sa ibang bagay. Baka merong inumin, mga luho ng katawan, o kaya engagement sa social media, o sa mga libangan, sa internet, at sa iba pang mga bagay. Ikatlo, tiyakin na makabubuti sa iyo ito at saka sa mga relationship mo, sa mga ugnayan mo. Hindi dapat maging parusa sa iyo.
o parusa sa ibang tao ang pag-aayuno mo. Ang fasting mo, halimbawa sa paggamit ng kotse ay sakripisyo sa iyo. Subalit baka makaapekto naman to sa mga anak mo na kailangang maagang makarating sa paaralan dahil hindi mo sila inihatid o hindi mo maihahatid at mamamasahe sila, naging late tuloy sila sa pagpasok sa eskwelahan. Hindi yan magandang fasting. O halimbawa, magfa-fasting ka, kaya hindi ka nagluto sa maghapon. Pero dahil hindi ka nagluto, magugutom naman yung mga kasama mo sa bahay. Ang fasting ay dapat bunga ng pag-ibig at sensitive din sa pangangailangan ng kapwa. Ikaapat, mag-ingat tayo dun sa mga maling pangangatwiran. Halimbawa, kung nagpasya ka na mag-fasting, tapos ang daming katwiran na pumapasok sa isip mo kung bakit hindi mo dapat ito ituloy, yan ay tanda na dapat mo talagang ituloy. Dapat mong pagsikapang ituloy ang iyong pasya na mag-fasting o mag-ayuno. Ano ba yung mga pangangatwiran na yon? Minsan papasok sa isip mo, paano naman ako mag-e-enjoy? Ngayon nga lang ako maglilibang. Paano naman ang kaligayahan ko? Yan ay mga rationalization na ang gusto lamang talaga ay huwag mong ituloy ang iyong fasting. Kaya ituloy mo. Ngayon, iba dun sa pangangatwiran yung tinatawag na mga kadahilanan. Merong mga bagay na talagang dapat nating pakinggan dahil tunay na dahilan bakit hindi natin dapat gawin ang fasting. Halimbawa, dapat ba akong mag-ayuno kung ang sabi ng doktor ay bawal sa akin ang magutom o malipasan ng gutom? Paano ako iiwas sa bagay na ito? Kung ang magiging bunga naman ito, magiging irritable ako at mag-aaway lang kami ng aking mga kasama sa bahay. Baka makasama pa sa mental health ko. So, be sensitive. Merong reasoning at merong rationalization. Yung rationalization, mga maling dahilan. Pero yung reasoning, totoong dahilan kung bakit dapat tayong mag-fasting o hindi sa ating buhay. Ikalima, dapat ang makaalam lang nito ay ang Diyos at ikaw at ang iyong tagapayong espiritual. Doon sa Matthew chapter 6, sinabi ng Panginoon na mabuti, ang pag-aayuno ay isang lihim. Hindi masamang ipaliwanag sa iba kung mapansin nila. At mabuti din na malaman halimbawa ng asawa mo, ng malalapit na kaibigan o ng spiritual director ang iyong pasya na mag-ayuno. Matutulungan nila tayo na maging matapat sa ating plano. Ang pag-aayuno ay isang sandata laban sa kasamaan at gagawa ang demonyo ng maraming bagay upang guluhin ang isang tao habang siya ay nag-aayuno. Malaking tulong ang mga supportive at mga tapat na kaibigan. Ang tumanggap ng gabay sa kanila ay hindi makababawas sa ating sakripisyo. Ika-6, dapat may plano ka. Dapat may petsa ng simula, katapusan, at pangkalahatang plano para hindi pa bugso-bugso lamang, kundi talagang maituloy-tuloy mo ang fasting mo. Piliin ang panahon at ang haba ng fasting na nais mong gawin. Halimbawa, sabihin mo na, basta tuwing Biyernes, wala akong internet. Offer ko yan kay Lord. Mula Lunes hanggang Huwebes, wala mo ng TV. Yan ay aking sacrifice sa Panginoon. Paano gawing dasal ang fasting? Ang fasting bilang sakripisyo at panalangin ay dapat ialay sa isang natatanging intensyon o kahilingan. Sa gayon, magsisilbi itong inspirasyon sa iyo. Sa pagsisimula ng iyong fasting, anyayahan ang Diyos na samahan ka at tulungan ka na matupad ito. Sa tuwing isasagawa mo ang iyong pag-iwas sa pagkain man o sa gawain o libangan, magdasal sa iyong puso ng pag-aalay nito sa Panginoon para sa iyong kahilingan. Pasalamatan din ang Panginoon sa anumang magandang ibubunga nito para sa iyo at sa iyong kapwa. At kung sakali na minsan ay makalimot ka o hindi mo magawa ang iyong fasting, huwag panghinaan ng loob. Hindi tayo perpekto, kaya
Ituloy lang sa susunod na pagkakataon ang iyong napagpasyahang sakripisyo. Kung mawala sa landas, hingin lang ang tulong ng Diyos na muling makabalik ka dito. Amen.